Ang karamihan po ng file ay hindi pa lumabas dahil hinintayan nga natin ang ibang mga ahensya na may opisyal na kopya nito na ilabas ito. At yan din nga po ang finollow up ng ibang mga senador sa hearing kahapon. Sinabi nga po dito ni Senator Bam Aquino, do we have the commitment that they will further investigate at matitignan talaga siya. Tapos sinabi po ng DOJ na gumagawa ng forensic analysis. Sabi po naman ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magfo-forensic? Meron naman rules on electronic evidence na admissible naman yung files as it is. At I think ang lumalabas po, para sa opisyal na kopya, kailangan nating hintayan na ilabas pa ito. Pero dahil wala naman pong mga nagsabi kahapon at sa mga nakaraang mga araw na wag dapat ilabas ang hindi pa opisyal na authenticated na kopya, iniisip ko na pwedeng kung okay lang po, ilabas na rin po sa ibang mga media ang iba pang mga files. May binanggit kayo ng mga tama ba mga 30 mga tauhan ng DPWH na kasama sa nag-input, nag-encode nitong mga files na ito, Kong Leon? Opo, sa 17,000 project names, meron pong nakalagay na entered by, tapos yung staff sa DPWH na nagpasok nito. Gaano ka-importante ang magiging papel nila? Ano ba ang gusto nyong gawin sa mga tao na to? Mabuti kung proteksyonan natin sila at maging witness kung sino talaga yung nagpalagay ng mga files na ito. Kasi baka sasabihin ng iba, listahan lang yan. Pero kung ipatawag ang mga taga DPWH, doon po magkakaroon ng mas credibility ang mga files. At syempre, malaking bagay na narito pa si Secretary Manny Bonoan. Marami po sa atin kasi ay nanghihinayang na hindi nakapagtestigo si Yusek Cabral tungkol dito. Pero nandun naman po kahapon si Secretary Bonoan. Yung pong mga staff na to, mangkal lang sila, mga assistants, ano po mga rango nila? Mga staff ko sa planning services, I think ni Yusek Cabral. Opo, mga staff. So, ang gusto nyo ba, sila ay bukod sa sila protectionan, ipatawag din sila sa mga ng mga investigating bodies? Opo. And what can they contribute on this investigation po? Well, una, i-verify na totoo ang mga nakalagay sa file. Katulad po dito yung sino yung nag-request. Tapos, may mga hindi din malinaw na mga pangalan sa file. Baka pwede din nilang ipaliwanag sino ang mga itinutukoy ng mga code names sa file.